Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Good morning, everyone. God is good all the time. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus, for a new day. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Ayan. Welcome dito sa ating Bible Study. Daily Bible Study mula Lunes hanggang Sabado, the Lord willing. Thank you, Father God, for a new day. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. Welcome, Facebook viewers, joiners, and YouTube viewers. Tayo ay matuto sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. At maraming salamat, Lord Jesus, Holy Spirit, billions of angels of the Lord na muli na naman akong ginising ng Diyos upang sundin ang kanyang kalooban sa buhay ko. Salamat sa Diyos sa kalakasan ng aking pangangatawan, sa kalusugan, sa maayos na kalusugan. Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Oh, hallelujah! 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 Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Kahit ang lamig, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sapagkat hindi umulan para hindi magkaroon ng ice or snow. Oh, hallelujah, Lord. Salamat po sa iyong pabor, sa iyong kaawaan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus. Ayan, purihin natin ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay nararapat, Hallelujah! So, maraming salamat sa Diyos sa pangalan ni Jesus at kayo dyan na nasa Pilipinas ay nakaraos. Ngayon ay alas 8 ng gabi sa Pilipinas, Wednesday, January 8, 2025. Dito ay alas 6 ng umaga. Wednesday, January 8, 2025. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Kaya ang lamig-lamig. Pero kahit malamig, tayo ay ginising ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Hallelujah. Thank you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Ayan, so tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesus. Yan, kantahin natin ang ating love song sa Kanya. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Hallelujah. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Oh, hallelujah, Jesus. Lahat ay aking ibibigay.
hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Andito ang aming mga puso. Andito ang aming mga buhay. Inaalay namin sa iyo ang lahat ng anong meron kami, sapagkat lahat ng yan ay galing sa iyo. Galing sa iyo, Diyos Ama. Wala po kaming pwedeng ipagmamayabang. Wala po kaming pwedeng angkinin na amin. Lahat ng ito, maging ang aming buhay, ay hiram lamang po sa inyo. Kaya inaalay namin ang aming mga buhay sa taong 2025 po, Panginoon Jesus. Na ikaw lamang ang aming sambahin, na ikaw lamang ang aming mapurihan, na ikaw lamang at walang iba. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you dahil kasama ka namin. Salamat dahil kasama namin ang iyong banal na Espiritu 24/7. Hallelujah. Thank you sa iyong billions of angels na sa araw-araw nararanasan namin ang kanilang pagbabantay sa amin, Lord. 24/7. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kagalingan. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan at humihingi ng kapatawaran sa anumang aming nagawang kasalanan. Lord, patawarin kami. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso, na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Oh, hallelujah, Jesus. King of Kings and Lord of Lords, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan, Lord Jesus. King of Kings and Lord of Lords, oh hallelujah, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan, Lord God. Napakabuti niyo po, Panginoon Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat po sa iyong kagalingan, oh hallelujah. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At aming pinapatawad din ang mga taong nagkasala sa amin, Lord. We release forgiveness, Father God. Ikaw po ang mag-iingat sa kanila. Ikaw po ang magbibigay ng mga pangangailangan nila, ng mga biyaya, Lord. Nang sa ganun malaman nilang ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Ang iyong mga pangako ay mananatili, maging magunaw man ang mundo. Ang iyong mga salita ay nandito pa rin, nananatili, magunaw man ang mundo, ano man ang mangyayari, ikaw pa rin, ang iyong salita pa rin ang mananaig.
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Kagaya ng ginawa ng Banal na Espiritu kahapon sa Bible study, na binabalik namin ang karangalan at papuri sa iyo, Diyos Ama. Dahil sa presensya ng Holy Spirit, kami po ay natuto sa mga salita. To God be the glory and honor. Ngayon ay kinikilala na naman namin ang Banal na Espiritu na siyang mangusap, na siyang magsalita. Nang sa ganoon po, walang ibang makilala, walang ibang mapurihan, kundi ang Diyos Ama lamang. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, we worship you in spirit and in truth. Father God, in the name of Jesus, we welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Jesucristo. Nang sa ganon hindi ako ang makikita, kundi ang iyong kabutihan, ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kapayapaan, ang pagmamahal na walang hanggan ng Diyos Ama, ang kagalingan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ingatan mo po ang bawat isa at patatagin mo po ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, at na maging maayos ang aming live, ang Bible study na ito, at matibay ang aming mga connection, internet connection, upang sa ganun po, tuloy-tuloy namin maintindihan ang iyong mga salita. Ito'y aming hinihiling at binasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ayan, kumusta ang inyong mga umaga, ang inyong mga gabi? Hallelujah! Thank you, Jesus. At kayo ay nakaraos dyan, gabi na ng Miyerkules, no? Dito dyan sa inyo, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Okidoki? So, welcome dito sa ating live. At asa na ang inyong mga Biblia? Mga Biblia. Welcome dito sa ating live. Tingnan muna natin ang ating dito. So, si Tita Bets ay fresh from ayan, fresh from the bed. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. So, dito tayo ngayon sa ating mga Biblia. Dito tayo. Ngayon ay January 8, 2025. Kaya lagyan ninyo ng January 8, 2025 itong ang ating mga Biblia o ang Biblia ninyo.
tayo ay nasa Romans 3. So, tapos na tayo sa Romans 3 verse 1 to 1 to 8. No? Kahapon. At tinuruan tayo ng ating ng banal na espiritu. Anong sabi dito? Hindi tayo makapag-justify na gumawa tayo ng masama at sa pamamagitan ng kasamaang ginawa natin ay na ipalabas ang katotohanan. No, we cannot do that. No? Ano pa? Kahit ang lahat ng tao ay sinungaling, subalit ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ito ang absolute truth. So, absolute, ibig sabihin nun, exact, walang labis, walang kulang ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya, sa pangalan ni Kristo, kaya wala tayong pwedeng irason, no? Na ginawa natin ito, ginawa natin ang kasalanan na ito, dahil ganito, dahil ganyan, no? Wala. Yan ang mensaheng ipinarating, no? Kahit na sabihin natin, ikaw ay Hudiyo, sila ay Hudiyo, sila ay mga tuli. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga taong sumunod sa kautusan ng Diyos at ipinamumuhay niya ang salita ng ating Panginoong Kristo sa bawat araw ng buhay niya. Okay, so dito tayo sa Romans 3 verses 9 to 20. Romans 3. So, putol-putolin lang muna natin, i-digest natin ang salita ng Diyos nang sa ganoon ay maintindihan natin ang mensahe. Kaya nga, Bible study. So, hindi tayo nagmamadali na matapos natin ang Romans. Kailangan ang Romans ay matapos sa buwan ng January. No. Ang atin is as the Holy Spirit leads. Dahil sa bawat araw na mayroon tayong binabasang salita ng Diyos, may emphasis, no? May emphasis, may ibinibigyang pansin ang banal na espiritu na dapat nating maintindihan at matutunan. Okay? Ayan. So, dito tayo sa Romans chapter 3, verses 9 to 20. Ang pamagat dito sa akin, ang lahat ng tao ay makasalanan. Ayan. Lahat ng tao ay makasalanan, mga ka-Team Jesus. Ibig sabihin nun, walang exempted sa kasalanan. Sabihin mo pang, ikaw ay mabuting tao, ikaw ay ganitong tao. Walang exempted. Lahat ay makasalanan, fall short in the kingdom of God. So, dito tayo sa 9. Basahin natin, sabay tayong magbasa. Nasa na ang inyong mga Biblia? Magsabi ng Praise the Lord Jesus Christ. Kung kasama ninyo, kung hawak-hawak ninyo ang inyong mga Biblia, go! Sinong may mga Biblia ngayon? Tingnan natin ang inyong mga Biblia. Huwag lang kayong makinig sa akin at baka ako'y magkamali. Mabuti nang may sarili kayong mga Biblia. Tingnan natin. Sinong may mga Biblia? Praise the Lord Jesus Christ. Magsabi ng Praise the Lord Jesus Christ kung may mga Biblia. Go! Praise the Lord Jesus Christ. Salamat sa mga may mga Biblia. God bless you and your family. Okay, dito tayo sa Romans chapters 3 verses 9 to 20. Ayon dito, ang lahat ng tao ay makasalanan. Ano ngayon ang masasabi natin? Na tayo bang mga Hudyo ay talagang nakakalamang sa mga hindi Hudyo? Hindi. So, hindi nakakalamang ang mga Hudyo sa hindi Hudyo. Sapagkat, ipinaliwanag ko na, tandaan natin na si Pablo ang nagsulat ng liham na ito para sa mga taga-Roma. Sapagkat ipinaliwanag ko na ang lahat ng tao ay makasalanan. Hudyo man o hindi. Oh, so walang exempted. Hudyo man o hindi. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa.
So, tingnan ninyo, ipaalala ninyo sa inyong mga sarili, sa ating mga sarili, sa Romans 3, verse 9. Walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakakaunawa. Dito tayo sa 11. Romans 3, verse 10. Ang sabi dito, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Yan ay nasa Romans 3, verse 10. So, tandaan natin yan dahil pag tayo ay nagbabahagi sa salita ng Diyos sa isang tao upang siya ay mailigtas, upang siya ay tumanggap kay Panginoong Hesukristo at mag-justify siya sa kanyang sarili na sabihin niya na mabuting tao naman ako, wala naman akong nagawang kasalanan, hindi naman ako nag-rape, hindi naman ako nang namatay tao, hindi naman ako nang nakaw, hindi naman ako nang api ng aking kapwa, ganyan. So, sabihin niya, bakit ako kailangan magsisi? Bakit ako kailangan kailangan ko pang tanggapin si Panginoong si Kristo? Bakit kailangan ko pang i-confess na ako'y makasalanan? Gayong, wala naman akong ginawang masama sa aking kapwa. May mga ganyan. So, itong nasa Romans 3 verse 10, ito ay isa sa mga pundasyon ng ating pananampalataya kung bakit tayo ay humingi ng kapatawaran sapagkat ayon sa Romans 3 verse 10, walang ni isang, walang matuwid sa paningin ng Diyos. No one is righteous in the sight of the Lord, not even one. See? Walang matuwid. Wala kahit isa. Okay. So, walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Dito tayo yan ay nasa 12, no? Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. O see? Tapos, mang iba magsasabi na, mabuting tao naman ako, wala naman akong ginawang ganito, wala naman akong ginawang ganyan. Ito ang bibigay natin sa kanila. Ayon sa Romans 3. Kaya, kailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos nang sa ganoon ay maipahayag natin ang katotohanan sa mga taong nais nating bahaginan ng salita ng Diyos. No? So, wala naman ako nagawang kasalanan, wala naman, mabuting tao naman ako. O yan ang sinasabing self-righteous ang tawag sa mga yan dahil hindi nila tinatanggap na sila rin ay nagkakasala. Sabi dito sa 12, ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. O see? Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Paano yung mga taong yun na nagsasabing mabuting tao yan, mabuting tao ako, lalo na mga politiko, mabuting tao ako, mapag-alaga sa kapwa, matulungin sa kapwa. So yan ang mga self-righteous na sa akala nila hindi sila nagkakasala. Pero ayon sa salita ng Diyos, walang ni isang tao ang mabuti. Wala kahit isa. Ngayon, sasabihin mo ba, ay, nagkakamali yung ano na yan, yung Biblia, kasi mayroong righteous? No. Only Jesus Christ is considered righteous sa harap ng Diyos. Ayan. So, dito tayo sa 13. Ang kanilang pananalita ay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Ayan, kasi yung mga sobrang self-righteous sa mga sarili nila, akala nila, matuwid sila sa harap ng Diyos. Akala nila, yung lahat ng mga sinasabi nila ay mabuti, ay tama. Ayan. Dito tayo sa 14. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Ouch! Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pamumura. No? Panay pagmumura at masasakit na salita. Sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Yan ay nasa 15.
Romans 3:15. Sa kaunting dahilan lang sila ay pumapatay agad sila ng tao. Sino ba itong sa kaunting dahilan lang ay sila ay pumapatay agad ng tao? Yun yung nagalit ka, nainis ka sa isang tao, hindi nasunod yung ano mo, yung gusto mo, ang iniisip mo agad, nagpaplano ka na kaagad ng masama sa taong yan na kung maaari, kung may pagkakataon ka, patayin mo yan. Kung may, di ba, yung iba nagsasabi nga, lalo na pag nainis sila, sus, kung nandito ka lang sa harapan ko, pinatay na kita. O may ganyan, no? Simpleng mga dahilan lamang. Ayan, no? Simpleng mga dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Inggitan lang sa magkapitbahay, di ba? Maraming nangyayari yan. Inggitan lang sa kapitbahay, ayan, nagputukan na, nagpatayan na. Hindi lang magkasundo sa kanilang mga kandidato sa politiko, sa eleksyon. Ayan, nagpataya na, di ba? So wicked, kasamaan ang nasa isipan sa halip na isipin natin sana ang karapatan din ng iba. Wala eh. Dahil ang iniisip natin, tayo lang. It's for us. So, para sa atin, ganyan. Yan ang sinasabi dito. Dito tayo sa 16. Kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Kapahamakan at hinagpis ang dala ng mga taong ito kahit saan. Yan. God willing, Lord, wag mo kaming gamitin para sa kapahamakan at hinagpis ng iba. Dito tayo sa 17, hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Ibig sabihin nun, fear, remember, dito ayon doon sa Proverbs, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang mga taong ito, ang tao sa mundo, ayaw ng kapayapaan. Kaya, bawat araw may gulo, bawat araw may patayan, bawat araw may awayan, bawat araw walang kapayapaan. Sapagkat ang mundo, ang kapayapaan ng mundo, ay temporary. Subalit kung mayroon tayong Panginoong Jesucristo sa mga puso natin, ang kapayapaan na yan, ang siyang magbibigay sa atin ng relaxation. Relax ka lang. Huwag kang mainis kaagad. Huwag kang magalit kaagad. Yan ang kapayapaan ni Panginoong Jesucristo. Ang fruit of the Holy Spirit. Ayan o. Wala silang takot sa Diyos. Dito tayo sa 19. Ngayon, alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Para walang maidahilan ang sinuman na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Sapagkat walang sinuman ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. So yung kautusan, itong salita ng Diyos, ito ay magpapakita sa atin na walang ni isa mamang matuwid sa harap ng Diyos. So ang kautusan ay nagpapakita sa atin na tayo ay makasalanan. Kaya nga, ito yung basihan ng kung bakit nandito tayo, this one. Ang ticket to heaven. Ang ticket to heaven, sapagkat walang ni isa mang matuwid sa harap ng Diyos, na ibig sabihin nun, ni isa ay walang pwedeng pumasok doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos Ama. Maliban na lamang kung mayroon kang ticket to heaven. So, alam natin, sino ang hindi nakakaalam sa ticket to heaven?
ang ating ticket to heaven ay makukuha lamang natin sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo sa krus. Kasi ayon dito sa Romans 3, ni isang tao ay hindi matuwid. Walang matuwid sa harap ng Diyos. Ni isa. No one is righteous. Not even one. So, kailangan natin ng tagapagligtas. So, ito ang binibigyan ng pakahulugan dito sa Romans 3, verses 9 to 20. Ipinapahayag dito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dito natin malalaman kung tayo ba ay matuwid sa harap ng Diyos o kung tayo ba ay makasalanan. At kung tayo, alam na natin na ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng confirmation kung tama ang ating ginagawa o kaya'y mali. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Mangusap ka ngayon sa bawat isa. Patatagin mo ang aming mga pananampalataya kay Kristo at gamitin mo ang aming mga buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, tandaan natin na tayo ay mga disipulo. Ngayon, bakit natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos? Kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat magbabahagi tayo sa salita ng Diyos. Magbabahagi tayo sa libreng kaligtasan doon sa ibang tao. Ngayon, kung tatanungin ng isang taong ito, kagaya ng sinabi ko kayo sinabi natin kanina, no? Sinabi ng Holy Spirit sa mga taong self-righteous at nagsasabi na, bakit ako magsisisi? Bakit kailangan ko pang kilalanin si Hesukristo? Bakit ako magsisisi ng aking mga kasalanan? Gayong wala naman akong ginawang kasalanan. Gayong mabuting tao naman ako. Hindi naman ako nagpatay ng tao, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako nagganito, hindi naman ako nagganyan. Ano ngayon ang isasagot mo sa mga taong ito at paano mo sila madala at makumbinsi na kailangan nila si Panginoong Hesukristo, kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at kailangan nilang tanggapin si Hesukristo. So, nandito yan sa ticket to heaven. Ayan o. Your ticket to heaven. Isa lang ang ticket to heaven na ito. No? Ayan o. Your ticket to heaven. Who paid for it? Sino ang nagbayad sa iyong ticket para ikaw ay makapasok doon sa kaharian ng Diyos Ama? Sino? Dahil ayon sa Romans 3 verse 10, no one is righteous, not even one. Lahat ng mga tao sa buong mundo ay makasalanan. Ay, ibig sabihin nun, ayon dito sa salita ng Diyos, lahat tayong makasalanan. O dahil lahat tayong makasalanan, wala tayong ticket to heaven. So, ang ticket to heaven ay mangyayari lamang, maibigay lamang sa atin eternally dito sa ating mga puso sa pamamagitan ng pagtanggap, pagkilala na tayo ay makasalanan. So, yun ang sasabihin natin sa mga binabahagian natin ng salita ng Diyos, ng libreng kaligtasan. Bakit kailangan akong tumanggap kay Kristo? Bakit kailangan akong humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at tumanggap kay Hesukristo? Bakit? Sapagkat ayon sa Romans 3, verse 10, walang ni isa mang matuwid sa harap ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Walang ni isa man, not even one. Oh, see? So, titingnan niya yan. Masasabi niya, talaga, nandyan yan sa Biblia? Yes, nandyan sa Biblia. So, kailangan natin ng tagapagligtas ng sa ganoon ay
matanggap tayo ng Diyos Ama sa kanyang kaharian kung tayo man ay mawala na dito sa mundo. Ang tinatanong nga kung nga minsan ay kung may nakikilala ako ay kung ikaw ay kukunin na ng Diyos sa araw na ito, sigurado ka na ba kung saan ka patungo? Ang iyong kaluluwa, naniniwala ka ba na ang tao ay may kaluluwa? So yun ang mga tanong na ibibigay natin sa kanila. Alam mo ba kung saan ka patungo pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo? Kung ikaw ay naniniwala na mayroon kang kaluluwa, so alam mo ba kung saan patungo ang iyong kaluluwa pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo? Ayon sa salita ng Diyos, dalawa lang ang pwedeng patunguhan natin. Langit o kaya'y impyerno. Alam mo ba kung saan patungo ang kaluluwa mo? Langit o impyerno? No? So sabihin ng kausap mo, siyempre gusto ko sa langit. O ngayon, kung gusto mo sa langit, ayon sa salita ng Diyos, o yan, sa ating pagbabahagi sa salita ng Diyos, kailangang alam natin ang salita ng Diyos nang sa ganoon hindi tayo nagsasabi na walang basihan. Ang bawat pagsasabi natin, bakit mo sinasabi yan? Bakit pinaniniwalaan mo yan? Sapagkat ito ay nakaayon sa salita ng Diyos. Balik dapat tayo palagi sa ating pagbibigay rason, sa ating pagbibigay dahilan kung bakit ito ang ating pinaniniwalaan dito sa salita ng Diyos at hindi sa sarili nating desisyon or opinion. Opinion ko lang. Akin lang. Yun lang ang pinaniniwalaan ko. Di ko alam. Basta yun lang pinaniniwalaan ko. Wrong! Ang mga Kristiyano, diba? Put on the whole armor of God. Paano magkaroon tayo ng matibay na sandata, matibay na pag-atake sa demonyo kung wala tayong alam sa salita ng Diyos? No? So sabihin niya, gusto ko sa langit. Amen. Kung gusto mo sa langit, ang sabi sa salita ng Diyos, sa Romans 3 verse 10, walang ni isa mang matuwid sa harap ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Paano tayo makapunta sa langit? Paano tayo makapunta sa langit? Ni isa man ay ni isa ay walang matuwid sa harap ng Diyos at ang mga taong hindi matuwid sa harap ng Diyos ay hindi pwedeng pumunta sa langit. Oh. Paano 'yon? Di ba? So yan ang sabi mo, paano ngayon yan? Pero may solusyon. May daan. Ayon sa John 3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. At kung sino man ang maniniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang maniniwala sa kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Yan ang pangako ng Diyos Ama. At alam na natin na ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos ay hindi napapako. Magunaw man ang mundo, nananatili pa rin ang salita ng Diyos. So yan ang ibabahagi natin, may solusyon upang tayo ay makarating sa langit, makapunta sa langit, at magkaroon ng buhay na walang hanggan, na masagana, walang sakit, no more pain, no more sorrow. Puro na lang kagalakan sa puso, puro na lang pagpupuri sa Diyos Ama. Napapansin ba ninyo yan, na kapag
na kapag kayo ay nagpupuri sa Diyos, kapag kayo ay nagpapasalamat sa Diyos, kapag kayo ay kumakanta, tayo ay nagpupuri, kumakanta sa mga kantahing makalangit, ay napapansin niyo yan na ang gaan-gaan ng ating pakiramdam, ang ating puso ay punong-puno ng kagalakan dahil nga nagpupuri tayo sa Diyos. Napapansin ba ninyo yan? Kung napapansin ninyo yan, ganyan ang ating mararamdaman kapag tayo ay nasa langit. Sapagkat wala tayong ibang gagawin doon sa langit, kundi 24/7 na tayo ay magpuri sa Diyos, 24/7 na tayo ay magsamba, kumakanta, magpuri sa Kanya, sumayaw sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Ganun ang gagawin natin kung tayo nasa langit na. So wala na tayong mga iniisip na kung ano-ano, anong mangyari sa akin, anong mangyari sa aking anak, anong mangyari sa... Wala na. We are being transformed in a glorious body. No? Ganyan ang mangyayari sa ating mga katawan, sa ating mga kaluluwa kung tayo ay nandoon na sa langit. Pero hindi yan pwedeng mangyayari kung nandoon ang kasamaan sa mga katawan natin, sa mga kaluluwa natin, sa mga puso natin. At kailangan tayong linisin sa dugo ni Panginoong Jesucristo. No? Kung hindi natin na-confess ang ating mga kasalanan, kung hindi natin na nakilala na tayo ay makasalanan, hindi pwede nating maramdaman ang kapayapaan ng Diyos sapagkat nandoon ang guilt, nandoon ang konsensya na nagsasabi sa atin, makasalanan ka, mali ang iyong ginawa. Pero kapag tayo ay tumanggap na tayo makasalanan at kinikilala natin na kailangan natin ng tagapagligtas, doon babaguhin ng ating Diyos Ama ang ating mga buhay sapagkat nagpapakumbaba na tayo at we acknowledge that we are sinners and we need Savior. Hallelujah. So, doon na babaguhin ng ating Panginoong Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo sa galaw ng banal na Espiritu. Ang conviction ng Holy Spirit, doon tayo babaguhin nung sinurrender na natin lahat ang buhay natin, nung kinilala na natin na tayo'y makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas at kinonfess natin ang ating mga kasalanan at tayo ay handang tanggapin si Panginoong Jesucristo at baguhin ang ating buhay, talikuran ang mga kasalanang ating ginagawa dahil alam natin ayon sa salita ng Diyos, ang mga yan ay kasalanan at dahil tayo ay nagbago. So, tatalikuran na natin yung mga kasalanan na yan, tatalikuran na natin yung mga makamundong hangarin ng katawan. Dahil nagbago na ang buhay natin, doon mangyayari ang pagiging born again natin. In spirit, on the spot. Kapag tayo ay na-convict na ng Holy Spirit na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas at ang ating puso ay bukas upang humingi ng kapatawaran at magpapakumbaba at tanggapin si Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas at ipasulat natin sa aklat ng buhay ang ating mga pangalan at hayaang ang banal na Espiritu ang maging gabay ng mga buhay natin sa araw-araw ng buhay natin. Doon kikilos ang ating Panginoong Jesucristo, doon gagabay ang banal na Espiritu sapagkat ang Diyos ay galit sa mga taong mapagmataas, subalit mahal niya ang mga taong mapagkumbaba. To God be the glory. Oh, hallelujah. No? Sarap ng salita ng Diyos, mga kating Jesus. Yan ang batayan ng ating pananampalataya. At hindi lang yan nagtatapos na tinanggap na natin si Panginoong Jesucristo. Yan ay unang hakbang lamang. Ang ating pananampalataya ay nagiging buhay at nagiging matatag kapag sa araw-araw ng ating pamumuhay ay nandito ang salita ng Diyos na ating maging gabay kung ano ang dapat nating gawin, ano ang mga desisyon na dapat nating gawin sa buhay natin. Kung ito ba ay tama, kung ito ba ay mali, balik tayo sa kanyang salita
at sabihin natin, Holy Spirit, ituro mo sa akin sa salita ng Diyos kung ano ang nararapat na katanggap-tanggap, no? Pleasing in the eyes of the Lord. Hallelujah. So, ganun lang kasimple yun, mga ka-Team Jesus. Subalit, sa ibang tao, hindi simple yun. It's hard. Ang hirap naman ng pinapagawa mo sa akin. Di ko kaya yan. Di ko kaya yung pinapagawa mo sa akin. Ang hirap. Bakit ang hirap? Kasi mayroong mga, sabihin natin, addiction ng tao. Addiction ng tao. Ang mga kasalanang nakadikit na sa kanyang buhay na hindi niya kayang itakwil. Na naging komportable siya sa buhay niya na ganito na siya, tapos biglang magbabago, biglang mawala yan, biglang hindi niya gagawin, biglang tatalikuran na niya. Hindi madali yun. Subalit kung naintindihan mo ang mensahe ng Diyos, na ang buhay dito sa mundo ay hindi permanente. Ang buhay dito sa mundo ay temporary lamang. At mayroong buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng buhay dito sa mundo, dyan. Pero pag sinabi mong ang pera ng tao, ang kaniyang Diyos, yan ang mahirap. Dahil sa dami ng pera niya, kailangan niya, nag-uutos siya, nandyan. Gusto niyang papatay ang taong ito, pwede niyang gawin, magbabayad siya. Lahat ng bagay pwede niyang gawin. Sabi niya, bakit kailangan ko pa si Kristo? Lahat ng kailangan ko, pagkain, ganyan, hindi naman ako naghihirap, o I am living in a luxurious life. Why am I going to accept Jesus? Why am I going to repent? I don't need to repent. I don't need to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. I am the Lord. O see? So yan ang hirap. Diba sabi ni Panginoon si Kristo, mas madali pang pumasok yung isang camel doon sa maliit na butas ng karayom kaysa sa mga mayayaman. Dahil ang mayaman, kailangan ko ng Diyos. Andito lahat ng pangangailangan ko, may mga katulong ako, may mga ganyan ako, may negosyo ako, may ganyan ako. I don't need Christ, I don't need Jesus. Oh. No? So yan ang isa sa kapag ang tao ay abundan sa kanyang buhay. Naalala ninyo yung parables, no? Yung parables na the rich man and Lazarus, o di ba? Si Lazaro na nandun lamang sa kanyang gate na hindi man lang niya binigyan ng kung anong pagkain, samantalang yung rich man na yun ay abundang-abunda, pinagsisilbihan, sabay silang namatay. Ngayon, pagising, pagmulat ng rich man, nandoon na siya sa impyerno na puno ng ang init-init ng apoy. At nakita niya doon si Abraham at si Lazaro. Si Lazaro ay nasa bosom ni Abraham na nagre-relax lang. Oh. Sabi niya, Father Abraham, pwede ba Father Abraham na papuntahin mo dito si Lazarus at kahit kaunting tubig ba lang, patak ng tubig dito sa dila ko dahil ang init-init talaga dito. Diba? Ay ngayon, ang sabi ni Father Abraham, anak, hindi pwede anak. Hindi pwedeng ang mga nandiyan ay pupunta dito sa amin. Hindi pwedeng kami ay pupunta dyan sa inyo. Hindi pwede. At sabi ng rich man? Kung ganun po, pabalikin mo doon sa lupa si Lazarus para masabihan yung aking mga kapatid. May mga kapatid pa ako doon na kagaya ko rin. O see? Yung rich man na ang nagsusumamo na pabalikin si Lazarus. Subalit anong sabi ni Father Abraham? No, anak. May mga propeta na doon na pinadala ang Diyos Ama, pinadala si Panginoong Kristo. Kung hindi sila maniniwala sa kanila, hindi rin sila maniniwala kay Lazarus. O see? So, ano nangyari sa rich man?
Yan ang nangyayari ngayon dito sa kasalukuyan, dito ngayon sa mundo. Ang mga mayayaman, mas lalo pang yumayaman dahil nangaapi ng kanilang mga kapwa. At ang inaapi pa naman ay ang mga mahihirap na walang-wala. No? So, nasa Biblia yan, hindi tayo gumagawa ng kwento. Hindi nakakapagligtas sa atin ang nakakapagligtas sa atin, mga katin Jesus, ang pera. Hindi nakakapagligtas. Sapagkat ang pera, panandalian lang yan. Kaya nga kung tayo man ay pinagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at sinabi ng Banal na Espiritu, magbahagi ka ng perang ito sa iba. Gawin natin yun na may pagpapakumbaba ng loob. At hindi kailangan tayo ay makilala. Hindi kailangan tayo ay ma-acknowledge na ako ang nagbigay niyan, siya ang nagbigay niyan, akong nagbigay niyan, akong nagbigay niyan. No. Dahil isang malaking pribilehiyo na meron ka, you are blessed to be a blessing to others. For the glory of God and not for your own glory. So, yun ang bigyan natin ng pansin. Yan ang ating bigyan ng reflection. Dito, yan ang binibigyang lahat ng tao sa mundo ay makasalanan. Ang sabi dito, ayon sa Romans 3, verse 20. Sapagkat walang sinuman ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinakita ng kautusan na ang tao ng kautusan sa tao na makasalanan siya. So, kailangan natin ng tagapagligtas. So, kung sino man sa inyo ngayon ang hindi pa nakatanggap kay Panginoong Hesukristo, kailangan natin ang tagapagligtas. Kailangan mo ang tagapagligtas. Ito ang batayan ng ating pananampalataya. Walang sinuman ang matuwid sa harap ng Diyos. At kung kailangan natin na gusto natin ang langit, ayaw natin ng impyerno. Eh di kung gusto natin ng langit, kailangan natin ng ticket to heaven. At ang ticket to heaven na ito ay isa lang. Admit one lang. Oh, admit one. So isa lang ang pwedeng gumamit ng ticket to heaven na ito. Ibig sabihin nun, kung tinanggap mo si Panginoong Hesukristo sa buhay mo, inamin mo na ikaw ay makasalanan, at tinanggap mo si Panginoong Jesucristo sa buhay mo at talikuran mo ang iyong mga kasalanan, sundin ang kanyang mga salita sa araw-araw ng buhay mo. Palakasin mo, pagyamanin mo, paunlarin mo ang iyong pananampalataya kay Kristo. Hindi lamang na alam mo ang kautusan, kundi ginagawa mo ang kautusan. Secured ang iyong kaluluwa. Kung kailan man tayo, hindi tayo nag-worry kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Bakit? Secured ang ating kaluluwa eh. May ticket na ako. Asan ang ticket mo? Dito sa puso ko. May tatak ito. May tatak ang puso ko. Ang tatak nito ay Lord Jesus Christ, the Lord and Savior. Yan ang tatak ng puso ko. At ang nakatira sa puso ko ay ang banal na Espiritu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So huwag nating hayaan na ang nakatira sa mga puso natin ay ang kaaway ng Diyos. Sapagkat ang kaaway ng Diyos walang kagalakan sa puso, walang kapayapaan. No? Ang tao kapag walang kapayapaan, maging mayaman man siya, pinakamayaman sa buong mundo. Anong sabi sa salita ng Diyos? What profit a man to own the whole world and loses his own soul?
Anong makukuha ng isang tao na lahat ng bagay mayroon siya sa mundo, subalit nawala ang kanyang kaluluwa? At kagaya ng rich man na nandoon sa impyerno, magiging ganun ang mangyayari sa kaluluwa niya. No? Masasabi mo ba sa sarili mo ngayon na ano man ang mangyayari sa akin sa 2025, kunin man ako ng Diyos, secured na ang aking kaluluwa na ako'y sa langit at hindi sa impyerno, sapagkat mayroon na akong ticket to heaven. Nasa sayo na yan, sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam. Personal ito. It's between you and the Lord. It's between you and the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sa iyong kagalingan. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay nandito ngayon upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming itaas. Maraming salamat, Lord God Almighty. Maraming salamat, Holy Spirit, na kami ay iyong tinuruan, na kami ay iyong pinaliwanag mo sa amin ang batayan ng aming pananampalataya kay Kristo. Dahil ni isa man sa mundo ay walang matuwid sa harap ng Diyos. Not even one. Kaya kami po ay nandito sa harap ng trono ng kaawaan ng Diyos Ama, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Kinikilala namin na kailangan namin ng tagapagligtas. Kailangan namin si Panginoong Jesucristo. Father God, sa oras na ito, we renew our faith in Christ Jesus. Tinatanggap namin si Panginoong Jesucristo bilang aming Diyos sa tagapagligtas. Isulat mo po ang pangalan namin sa aklat ng buhay. Isulat mo po si Avita. Bigkasin niyo ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. At mula sa araw na ito, hindi na ako mananahan sa aking sariling kagalingan, kundi I welcome the Holy Spirit dito sa aking puso. Ang banal na Espiritu na ang aking maging gabay. Tulungan mo ako, Panginoong Jesucristo, tulungan mo ako, Holy Spirit, na maintindihan ko ang iyong mga salita sa araw-araw ng buhay ko. Na yun ang aking maging gabay, anuman ang mangyari sa buhay ko, secured ang aking kaluluwa, sapagkat kinikilala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Holy Spirit, sa iyong presensya sa oras na ito. Ano man po ang mga kahilingan ng aking mga kapatiran na nandito sa iyong live at makikinig sa salita mong ito, Panginoon, let it happen, Lord. Grant their prayer request according to your purpose, according to your perfect time. For you know what's best and you make all things beautiful in your time. Maraming salamat po. Ingatan mo ang bawat isa at pagpapalain mo po ang bawat isang nandito at makikinig sa iyong mga salita. In Jesus' name we pray, to you be all the glory and honor. Amen! Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ! Ayan, mga ka-Team Jesus. Ang sarap, no? Ang sarap na pag-usapan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naway maintindihan, natuto kayo at hindi lang tayo tagapakinig, kundi tayo ay tagapagsalita din ng salita ng Diyos. Tayo ay kanyang mga evangelista, tayo ay mga evangelist na magbahagi sa salita ng Diyos. Ang goal natin sa 2025 ay makaani tayo ng mga kaluluwa para sa kaharian ng Diyos Ama. Sasabihin mo ba sa sarili mo, 'di ba, sa mga Facebook diyan, sa mga may mga ano, count me in, count me in, count me in. O magsabi kayo diyan, count me in. It is a challenge to us na hindi lamang tayo tagapakinig sa salita ng Diyos, kundi tayo rin ay we are workers in the vineyard of the Lord. Tayo ay mga manggagawa.
Kailangan nating umani, magtanim ng kabutihan ng salita ng Diyos sa mga puso ng mga taong ating mga kakilala, ating mga pamilya, ating mga anak, mga kapatid, at sino pa man, nang sa ganoon, pagdating ng December, marami tayong maaaning mga kaluluwa para sa Diyos. Hallelujah! To God be the glory and honor. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.